Wait lang. Okay na? Okay, hello. Ayan. So, no? Um, welcome back. Marami tayong mga hindi napanood and marami tayong na-skip na videos and matagal-tagal din tayo hindi nag-upload for almost ilang araw ba? 5 days? I can't recognize shit anymore, no? So, yun. So far, no, at this point, sa hip-hop, lumabas na ang iniintay nating Disaster versus Sharon, no? Putang, grabe yun. Like, iniisip pa lang natin kung ano yung possible outcome, no? It can break YouTube. Hindi man can break. It can break the battle rap scene, no? Knowing na inspired yung Flip Top from the States. And then this two people na, syempre, English, no? Disaster from Lebanon and Sharon from Canada. They know their weapons really well, no? Alam nila kung paano sugatan ng isa't isa. So, iniintay natin yung laban na yan. And at this point din, lumabas din yung Break It Down nila Looney. Ayan. Break It Down nila Looney and ni Fruz. And kung familiar kayo, no, nire-review ko rin yung mga battles before here, no? Meron tayong mga nire-review din na battle ni Mar 3, no? OG1, yung Royal Rumble nila recently. And recently din, etong si Denmark tsaka J-Real. So, before this video starts, no, gusto ko lang din iset yung ideas ko, no. Though wala naman talaga akong kinalaman etong sasabihin ko sa reaction video natin ngayon, no. I just want to let my opinions be heard kahit wala naman talaga nagtatanong. So, aware naman tayo lahat sa laban ni Denmark tsaka ni J-Real, right? So, napakinggan nyo rin yung sinabi nila Looney and ni Fruz sa Break It Down tungkol sa what I call nuisance rappers. So specifically, ito yung nangyari nga kay Denmark sa liga ni J. King sa Territorio Rap Battle League dyan sa Nueva Ecija. So yung biglang pagsikat ng isang rapper, hindi dahil sa technical skills niya, no, kundi dahil sa pagiging meme worthy sa entertainment, nadala na rin ng, pagiging off niya doon sa mismong performance niya. So don't get me wrong, guys, no? Hindi naman mali yung ginawa ni J. King to insert that type of battle sa event na yon. And sorry, medyo busog. And wala rin siyang, wala rin siyang kinalaman sa mga bit-bit na sulat or walang kinalaman si J. King sa dala na katha nung dalawang yon. And medyo na off lang ako siguro yung pagtuloy-tuloy ng memes, yung parang pinagtitripan na si Denmark, leading to him or Denmark feeling himself na akala niya may tira talaga siya dahil dun sa temporary clout na binibigay sa kanya. And aminado ko, nung nag-react ako nung rap battle ni Denmark tsaka ni J-Real, no, natawa ako. Nakakatawa talaga siya and meron siyang entertainment value na dala. It's like watching Marthy at the same time, no? And that's real, no? That my reaction was real. Pero when you watch that video, no, may mga moments din na habang pinapanood ako, sinasabihan ko yung sarili ko na, uy, gago kayo, baka sumusobra na ako, ganyan, or huminto muna, lalo na kapag, nararamdaman kong nag-overboard yung reaction ko, either nadja-judge ko na siya na dapat hindi naman. Kasi alam ko rin sa sarili ko na may mga punto na, hindi naman talaga punchline worthy or alam naman natin na wala talagang sense yung sinabi ni Denmark. So, it makes us have the, 50-50. Either awkward na cringe or natatawa na lang tayo kasi cringe. Gets, no? So, gusto ko rin linawin na hindi rin tama na basta-basta nating sabihin na sinto-sinto or baliw yung isang tao. It's really, really hindi siya pasok sa meta dito this 2026, no? Meta, hindi technically meta. Hindi na siya goods na pang-asar or what? Mental health awareness tayo, guys, no? May mga indikasyon naman no? May mga indication naman si Denmark na siya mismo nagsabi doon sa battle nila na hindi naman siya nakapagtapos. So possible na probably na may limitations naman talaga siya sa battle, knowing na he has to perform and memorize, knowing na kung may limitation siya na ganun sa comprehension or sa mismong judgment niya. But that doesn't mean na ibig sabihin nun na mababa na yung pagkatao niya. No. Lalong hindi yun rason for us to judge them kung anong klaseng tao siya or kung saan sila nanggaling. And this also goes to few rappers we know as well, such as OG1, no? Mar 3, no? Etc. Hindi sila pinagtitripan. They're given the platform to entertain, no?
Pero yun nga, yun lang. Nabanggit ko lang yun, na-off ako dun sa tuloy-tuloy na memes. Pero yun nga. So, bakit ba ako nagtatalak, di ba? So, I mean, wala namang kinalaman. Ang punto lang dito, no? Andun yung entertainment factor. And natural lang naman talaga matawa bilang audience as POV ng isang fan. Pero, kailangan din natin maging aware na kapag paulit-ulit nating tinatawag na ayun, rap god, yung isang tao, yung isang rapper, kahit pa sarcastic, merong punto na nagiging false hope nga siya. So, totoo, yes, totoo yung sinasabi nila Fruz and ni Looney na nagiging false hope siya dun sa mismong rapper. So, hindi lang sa viewers, no, kundi sa mismong artist na pwedeng maniwala na akala nila sapat na yung clout kahit wala pa talagang solid na foundation yung skill set nila. And it also reroutes the brain of the artist. And recently nga, nagpost pa si Denmark regarding that Break It Down episode na baka naiinggit lang daw si Fruz, ganyan-ganyan on some way. And no, Denmark, no, we just have to accept the truth. Kailangan natin tanggapin ang katotohanan. We have to improve pa, no? Hindi ko sinasabing hindi ka magaling. Marami pa tayong parts or marami pa tayong mga bagay na pwedeng alamin. Ako, personally, hindi ako MC, pero I know, as a fan, hindi ako matatawa ng walang rason. Ayun. Andito si Fruz sa middle ground on either pupunahin niya kayo or ile-let go niya na lang knowing na malakas din yung popularity mo right now and possibly mag-die down din naman yan. So yun nga, so parang hindi naman sa nakikisakay pero inayaan na lang yan ni Fruz na sige, go. 'Di ba? Kasi alam niyang mataas ang popularity mo ngayon. Pero yun nga, for Denmark, no, this is not a hate video and hindi to pambabagsak ng tao. Ito yung usapin natin tungkol sa real standards ng battle rap, no, from the roots itself and from the start of Flip Top ever since, no, matagal na nating naririnig yung type ng ganyan. And with that also, responsibility din siya ng audience and kung paano natin may enjoy yung entertainment nang hindi tayo naglalagay ng wrong illusion, no, or ng false hope dun sa mga artists, no? Okay? So, let them enjoy things lang. Let these battle rappers enjoy things pero do not attack these people. Wala kayong dapat tatakihin. Let them say whatever they want unless sinaktan nila kayo, naapakan nila ego nyo. Let them be, no? All the love. Ayan. Ang dami ko palang nasabi. Ayan. Thank you so much, guys. Make sure to leave ayun. So, ang papanoorin natin ngayon, just to break the ice, no, is Casper versus Jonas. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi mo na napapanood ang original video, please panoorin mo muna. Nandiyan yan sa comment section, nandiyan din sa description down below. Ayan, ang dami ko na sinabi, diba? Start na tayo ngayon. Okay? Ito ay Laglagan Battle Casper versus Jonas 8 days ago lang, no? So, buhay pa tong Laglagan. 370k subscribers nga sila. So, panoorin na natin. Let's go! Music bed. Kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, itong dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, man. Laglagan Rap Battle League, nandito pa rin kami sa Hacienda Marcelo Resort 2.0, Laglagan mag-ingay! Shoutout sa Boss Romantiko, Kultura Natural, Mindset Floating, Tataktigay, Yo, shoutout kay One Ace, no? Bumalik ka na sa Flip Top. I don't know what's wrong. Bakit hindi na to nalaban sa Flip Top? Pero yeah, man. This guy has, may bala rin to si One Ace eh. Idol ko to, taan ang bilis mag-rap na ito, men. No? Tatatawa ako doon sa angle nung Lala Move eh. At saka yung sa van nung quarantine battles na. Wait lang, medyo oily mukha ko. Sige, start lang. Makakali ka, rap and rap, Husay, Boss JJ Podcast, J&J Builders yun. Sa kanan ko, galing Pandas, Marinas, Cavite, mag-ingay, para kay Led Casper. Oo nga pala, naglaban na si One Ace tsaka si Casper sa motos. Naalala ko yung angle na sinakal ng tatay sa leeg. Tapos yung sa bilyaran. So panoorin ulit yung battle na yun kasi pinapakinggan ko yung battle na yun nung time na nasa bus ata ako. So parang nadededma ko siya. Hindi ko masyadong panood. Pero tumatawa ako mag-isa. Sa Crown Block, Manila, sa linya-linya, kape Angkat ni Vincent. Sa girlfriend ko, I love you at
Freestyle game. Kape Serbesa, shout. Yun, sa kaliwa ko, galing pa ng Bulihan at Gentry, mag-ingay para kay Jonas. Yun, shoutout syempre sa mga gustong umiscore ng clothing line ko. Ito yung merch ko. Top Trip Clothing. Syempre sa Kape Serbesa ni Papa Beans. Maraming salamat sa pagpunta rito at sa pagsuporta. Napakalayo niya, 10 minutes away. Pero yun, pinilit niya makapunta. Husay. Yun, Husay Clothing kay Papa JJ, Rap and Ralph Clothing. Sa lahat ng mga sponsors ko, maraming salamat. Cooking Ina, boy, pure freestyle. Let's go! Let's go. Una siya. Parehas ata nagmamind games ng dalawa. Hindi, baka hindi freestyle to. Okay, tingnan natin. Ayun na, si Casper. Malas na yan eh. Yay. Yan yun na. Yo, Arab! Nandito na naman tayo para manggatas-manggacho, mamirata at magnakaw ng content ng iba! Siyempre kasama natin si Jonas, alam nyo na. Intro ni Jonas dun sa mga reaction videos na ever since na dati. Alam nyo ba guys, brief history lang. Fan talaga ni Jonas. Like pinapanood ko yung mga reaction videos niya. So kung sa tingin nyo, medyo na-adapt ko yung style niya, no. Ayun, nanonood kasi ako. Tapos natatawa ako kasi before, meron siyang intro. Tapos parang natuloy-tuloy niya in a way na nagugustuhan siya ng mga audience, nagagaya na kasi paulit-ulit din yung intro niya na manggagata siya. And then parang nawalan siya ng gana on some point. Tinigil niya yung intro tapos hinahanap siya ng mga tao. Sabi, Boss Jonas, nasa yung intro mo dati? Putamin, binalik niya. Tapos mas pinalala niya. So, ayun, ganun talaga eh. Ganun, kumbaga, ang gasolina nanggagaling sa audience eh. Pag tinatamad ka, tapos lalo na tinahanap ka ng mga tao, nagaganahan ka talaga eh. Ayun, shout out. May nag-comment nga actually nito eh. Kung sino may nag-recommend Casper versus Jonas daw. Though hindi ko pa nga napapanood, yun nga. Panoorin natin dito. Ginagaya niya yung intro. Ang dami ko na naman sinabi. Parang nagugulat ka. Natutulala ka, bes. Kala mo talaga, di bago sa kanya na nagmumukha siyang guest. Sobra-sobra kang kulang-kulang. Bobo ka mag-review. Sobra-sobra kang kulang-kulang bobo ka mag-review. Ito yung sinabi ni Tulala kay Blizzard, no? Sobra-sobra kang kulang-kulang. Tapos bobo ka mag-review kasi lahat ng ginigess niya, yung pa yung nag-i-explain. Pero wala namang kaso, guess nga eh. Parang either siya mag-explain or not, wala namang gano. Natatawa lang siya kasi aminado naman siya eh. Sobra kang kulang-kulang. Bobo ka mag-review. Mukha pang tanga. Pag malalim na, ayun. Tulala lang siya. Ana, pag mag-isa lang siya, pansin nyo, ganito siya mag-react oh. Woo! Ang galing! Tapos tuloy-tuloy yun. Yung paghimay po, nasan? Nas, pag wala kang guest, ang hirap mong hulaan. Galing. Pag wala kang guess, ang hirap hulaan. Guess na hulag. Tapos yung guess na may T. Daming kang guest, ang hirap mong hulaan. Pag may kasama, daming nasasabi. Kasi doon nakabase mga idadagdag niya't hirit nas. Di naman sa pamimintas. Sa sarili mo na channel, ikaw pa yung nagiging ads. Nung minsan kong sinamahan, ako din nahirapan. Paano pinagko-connect kahit walang kinalaman? Yung wordplay sa extraordinary, meron daw tumbas. Parang napanood ko yun. Meron daw tumbas. Yung isip makitid na nga. Nas, ang laki ng bus, siningit mo ba? Tangin na mo coding yun eh. Eto ba? Frustrated homicide, 4 syllables. Frustrated homicide. 6, 7. Ang bobo mo, Jo. Ano, Jo? Pagod ka na ba, Jo? Wala nang isip-isip. Yung 6, ginawa niyang 4. Lechinas. Kulang-kulang, ganyang utak, di na ma-enhance. O baka may -2 agad kasi pinanganak ka ring 7 months. 7, 9 -2, 7, 6, 4. Matus. Real talk lang ya. Pag nagre-review ka, tapos may nagigets ako na line, hinahayaan ko na lang.
Parang ang funny nun, no? Nagigets tang ina, intay ko nga ito mag-react, tapos biglang hindi magre-react. Ang ina mo, ang bobo mo. Nagigets ako na line, hinahayaan ko na lang. Baka umaba pa yung video sa dami ng di mo alam. Tayo na Venn diagram, hindi alam. Grade school pa lang, tinituro na yan. Tanginan to, di alam pati elementary rhymes. Elementary lines. Sa bagay, ano aasahan sa panay Nursery rhyme. rhymes? Paano yung Sayang na-spoil niya yung line niya. Pero ano no, putang ina yung Venn diagram sa laban ni ata ni GL yun. Or ni Husky, GL Husky ata yun. Venn diagram tapos hindi na explain Jonas. Just for the info na rin, yung Venn diagram, yung para siyang chart, no? Dalawang comparison and similarity sa gitna pa ganito. Alam niyo na yun. sa bagay, ano aasahan sa panay nursery rhymes? Paano yung multi? Di daw yung kailangan. Para sa kanya, hassle lang. Kasi sinabihan si Terdy na puro bars dalin sa Battleman. Ikaw puro ka na lang kasi jokes. At ang masakit pa after nyan, komedyante ka na nga lang, di ka pa yung number 1. Kaya dun sa Hindi, ano lang yan. Pero siya na talaga number 1. For me, personally, siya na number 1. Pero ano lang yan, battle lang. So, atakihin niya na hindi siya number 1. Kasi sinyo daw. komedyante ka na nga lang, di ka pa yung number 1. Kaya dun sa Kapampangan, panay call out, panay kahol. Si Sinyo yung may dugong aso, pero ito yung naghahabol. Kaya ngayon, pansin nyo, nagpa-flow na uli. Wow, comeback dating Jonas. Pero last year, di niya magawa yan. Mukhang sa pagiging hari ng komedya, di na nakipagtaasan. Hinugot na uli, huling alas niyang tangan-tangan. Kasi bilang Joker, alam mo, hindi mo siya masasapawan. Ang gandang punto nun, no? Kasi meron nga tinatawag na style clash and meron din naman at the same time na same kayo ng style. So, kapag pinasok mo yung mundo niya type of thing, mahirapan ka. Lalo na pag magaling siya sa jokes, tas nag-jokes ka, talo ka doon automatically, parang ganun. So, parang sinabi niya na since hindi mo kaya sisiyo sa jokes, kaya ka bumabalik sa dati mong style na nagsispeed rap. No? Walang mali doon, pero ang ganda ang silip doon ni Casper, no? Round 1, Jonas. Yo! Ang lakas mo sa pansit canton pag nasa bahay ka. Tangina, haba ng lines eh. Pansit Canton, haba ng lines. Pati sa egg sandwich, pare. Real talk, cooking ina mo, nakakadalawang chicharon kasi isang video. Kailangan ko mag-freestyle kasi puki ng ina neto ni Jeff. Ni paring Jeff, gusto niya ako ritong... Habang yung kalabang ko ay sobrang lupet, gusto niya lang mag-freestyle ako rito ng sobrang kulit, pero kailangan ko pa rin gawing mabagsik para tong kalabang kong matangkad ay magmukhang maliit. Mukha ang taong french fries. Tangina mo, dati ka bang ostrich? Pag nakahiga ka, mukha ang long bridge. Tangina na ito, di ka. Narain pa yun, puta. Ostrich Long Bridge. Pag nakahiga ka, mukha ang long bridge. Tangina na ito, di Casper, yung itsura ang kulit. Ganito makikita nyo sa hotel, yung mga lampshade na walang takip. Lampshade na walang takip ang putam. Naalala ko yung line na naman ni Jonas na nagpanggap siyang punda. Takip. Tangina. Wala akong masabi, napakalupit ng written mo. Gusto ko sanang ipa-adjust tong event parang ngipin ko. Kaso ayaw ni parang Jeff, gusto niya kasi akong magatasan. Pero sige, tangina mo, pinipilit mo ko. Paring Casper. Amo-amo yung alalay ni FML, gago. Sige, gagawin ko na lang ng masigasig yung mga linya ko at mga titik. Sige, tumawa lang kayo habang nakatitig.
para magmukha tong pinipig na tinutunaw ko sa mga lyrics ko at ritmo na hindi mo kaya, pre. Kahit mag-freestyle ako rito, uuwi ka mamayang gabi na sa brick mo may tae-tae. Ewan ko kung bakit ko ginagawa yung mga ganitong klase ng laban. Ako ay mayabang kasi pumunta ako rito na ang dala lamang ay tapang habang tangan mo ay yaman na hindi naman sa'yo. Tangina, akala mo siguro walang rhyming pero may yahabol ako. Tangina mo, pasalamat ka kay Papa Vince, hindi ako nabigyan ng kape, pero kung ako ay nabigyan niya, pre, alam mong uuwi kang hindi lang nakabalot kung hindi nakatangke na. May rhyming. Hindi lang nakabalot, kundi nakatangke. Visit. Hirap niya, mahirap yung ginagawa ni Jonas. Freestyle. Lalo ano pa no, parang binilisan niya pa yung pacing. Kay Papa Vince, hindi ako nabigyan ng kape, pero kung ako ay nabigyan niya, pre, alam mo Shoutouts kape Serbesa no, Batangas ata to. kung uuwi kang hindi lang nakabalot kung hindi nakatangke na. May rhyming pa rin yung pre, ipipilit mong ipasok parang bus na papuntang PTEX. Ewan ko kung bakit mo pinupuna yung review natin, tangina mo ka, ang lakas mo naman sa Skyflakes. Tangina mo yung tunay, hindi mo kinain yung Skyflakes lang, gago ka. Sige. Tangina mo. Nandun ka lang kanina. Nakaganong ka lang. Tangina yung jirat na to. Kinakabahan ako, baka malunok ko kaya hindi ko ano Jonas. Nakaganong ka lang. Tangina yung jirat na to. Ginagawa ka. Sige, puki ng ina mo. Yung mga sinabi mo, totoo yun, wala ako itatanggi. Yung review namin, puking inang yan, galit sa niya si Poison. Hindi, wala naman tong oras. Tangina, kaya kong bumanat hanggang bukas. Alam nyo naman si Jonas, walang kupas, parang pantalo na bagong bili. Magmamatindi. Natatawa kayo, pre, kasi di nyo Kakaiba mag-rhyme ang puta. naman tong oras. Tangina, kaya kong bumanat hanggang bukas. Alam nyo naman si Jonas, walang kupas, parang pantalo na bagong bili. Magmamatindi. Natatawa kayo, pre, kasi di nyo kayang gawin yun na para bang nag-iinarte. Casper, matangkad ka lang. Eto, totoo, real talk. Nakita kita kanina. Mga tsumbalibo ko, nakita kita kanina. Puro ulo lang, walang katawan. Ay, mahaba daw leg mo, yung madalas nila inaanggulo. Di naman totoo, mataas lang ulo mo. Mataas lang. Tangina mo! Casper, madaya ka. Si Jeff lang nakakalam na may laban tayo. Real talk, pukin ang ina. Sinabi sa akin December, puking ina 25. Seryoso ba? Wala, nag-aanda ako kay Denver, tsaka kay Emar. Siya, puking ina, naka-multi na, tapos technical. Puking ina, habang ako doon, nagsasalsal. Wala akong kaalam-alam habang ginugulangan ako ng puking ng inang may-ari ng laglagan. Gusto niya kasi akong magatasan, kala niya siguro kaya niya akong yabangan o kahit naman on the spot, kaya ko kahit sino kalaban. Kahit yung cameraman, kaya kong banatan. Puking ng ina. Tawa-tawa dyan, etong kamao ko, lulusot ko sa'yo dyan. Pati itong nanonood, ang ina nyo, manood na kayo na manood dyan, boy, habang nag-rap ako sa mga TV ninyo, nanonood sa PC ninyo, puking ina neto, mukhang matangkad na santo ninyo. Casper, mag-rap ako rito hanggat gusto ko. Puking ang ina, wala makakapigil sa akin kahit pito mo. Sasabihin ko yung lolo mo habang nanonood ng Sesame Street. Ang sakit ng pisngi ko kanina pa nakangiti. Tayo na, di pa tapos round 1 Jonas. Wala men, talo ka sa freestyle na ganito kadatad, lalo at walang time limit, talo ka dyan. Sige, huwag kang mag-round 2 pare. Ito ang epekto ng walang sulat, puking ina, uupak lang ng uupak. Magmumukha kang si Pacman na pinasok ko sa Anjagsa. Bubuhatin kita ng bakal bote Jaryo tsaka ng karton. Ewan ko na lang kung makapalag ka pa ron, puking ina mo, ititimbang kita, kasama mo yung tito mong nagmalakas magmadyong. Hoy! King ina nyo, lahat kayong mga nandito, ang lulupit nyo, pinapanood nyo ako dito, puking ina nyo, sin TF ko dito, magkano lang, pero puking ina yan. Hindi pa rin siya tapos. Round 1 Jonas yun. Last nun. Classic Jonas, syempre. Tangina. Walang bago doon. Tangina,
Tangina, mas magaling ka pa sa mag-freestyle sa mga tao doon. Round 2 na, game. Yay! Mamaya na tayo mag-freestyle. Di ako magaling doon eh. Kakatapos lang ng ahon, si Katana yung champion. Ang galing yun. Congrats. Kasali ka doon. Ay, laglag ka agad. Change topic, masyadong masakit yun. Casper versus Jonas. Etong laban na to, ako lang yung may gusto. Pero di ka takot sa akin kahit magtudong gusto. Multo. Kasi di ako, kundi ito ang yung totoong multo. Pocari Sweat. Kung wala to sa mesa nung laban nyo ni Saint Ice. Malamang ito yung kumakain ng chocolate. Kaya hanggang ngayon pinagpapawisan pag may nakikita siyang Pocari Sweat. Kasi, yun nga, nung laban nila no, ni Saint Ice sa ni Jonas ng isa buhay, natalo si Jonas dahil dun daw sa freestyle ni Saint Ice regarding sa bote. So parang kung nakalagpas ka, de sana nakalaban mo si Zaki, yung chocolate. Tapos inislant trim niya sa Pocari Sweat. Pwede. Kaya hanggang ngayon pinagpapawisan pag may nakikita siyang Pocari Sweat. Sisihin mo si Arik. Ba't pa siya nagbanggit ng gamit? Yung kabalaran naging tragic. Siya'y ginago nga bad trip. Etong magaling makisama. Tinalo ng plastic. Tangin naman, judge doon. Si Goryo. Si Plasma. Inasar mo kasi si Plasma na walang pera. Kaya binawian ka sa judging. Di umubra yung pakikisama. Paano? Introvert mga pricing. Laban nila ni Emar. Sinanood nung akong day 1. Wala, okay yan. Yung laban nila, boring. Ginaya ni Jonas yung sino dito mga Bisaya. Wala. Gago. Mga pricing. Laban nila ni Emar. Sinanood nung akong day 1. Wala, okay yan. Yung laban nila, boring. Si Emar naging dragging at nahawa ka mula umpisa. Yung mga jokes niya, di lumanding. At doon nga nahuli ka. Kasi kung magaling ka talaga, kaya mong dalhin yung battle mag-isa. At yung patunay na itong puro patawa, di kayang buhatin yung industriya. Tangin na, burst ako ng burst, no? So tapos na pala si MR Industry at saka Jonas dito at this time of battle. So parang magpapasko na ata to. Or I don't know kung Pasko to, no? Puro patawa, di kayang buhatin yung industriya. Tangin na, burst ako ng burst, no? Feeling main character kasi. Pati sa Batang Quiapo, kung makapagbida, kala mo yung palabas sa kanya reliant. Mas malaki pa nga yung role Baby sa isang Giant. Baby Giant. Humaba lang ng onti yung screen time, yumabang ka na. Grabe ka naman. Napanood ko audition mo sa Itbulaga. Hindi ka pa ganyan. Panood mo yun? Yung time na yun, dancer pa kasi si Jonas. Tapos ang itim niya pa talaga dun. Promise. Hinahanap niya si Maricar. Ang angas mo doon, solid. Jonas, armado ng mga solidong left field na mga long sleeve. Kumanta pa siya doon ng Rosen. Reference dun sa ano, no? Yung laban ni Jonas tsaka Zenlock. Yung kinompare daw ni Jonas yung description ng armada ng mga solidong left field na lyricism. Long sleeve ang puta. Kumanta pa siya doon ng Rosen. Ang masasabi ko, Ox din. Kaso mukha kang naligaw ng landas doon at ginawa mo na lang wrong pin. Kilabot ng silang Cavite. Mukha kang binalot na tinabang tag-15. Ang payat na ba nun, yung sinturon nakaikot ng triple. Tapos yung polo niyang suot, yung butones pardible. Pero ngayon, mayaman na. Mayaman na si Jonas. Sa edad niyang 32, may sarili na siyang oras. Tinawa, kailan na. Di masundan, duling kasi. Tala ko kompas. Anong 200k yung TF mo? Pag mo nga kaming alingin, Jo, 100k lang yun, doble lang talaga paningin mo. Kaya yung Pasko nakaraan, yung Lagi siyang inaanggela ng ano, no? Banlag or duling. Pero banlag siya. Meron siyang lazy eye. So kapag may lazy eye ka, hindi dodoble paningin mo. Pero yun nga, parang ano na siya, no? Misconception. Kumbaga naging norm na siya na pag something na may ano sa paningin, nagiging doble, no? anak neto, grabe na yung bad trip.
Binigyan niya ng 50, tapos tingin niya doon 500. Isang tao lang yun, Nas. Si Tus nagsumbong sa akin. Yung galit ng gagalaite. Wala daw sisiyan pag yung kotse mo, tinruwingan niya ng tite. Kaya Tus, wala ka nang magigiit. Binanggit ko si Tus kasi siya yung masayahing mastapit. So nagsulat talaga si Casper. Pero by the record baka wala talagang battle masyado si Casper dito at that time, and kumbaga pinopoint out daw ni Jonas na meron siyang battle, so baka hindi din siya nakapag-prepare, no? Pero yeah, kudos kay Casper for doing his best on doing some writtens din kahit papaano. Pero man, binabalagbag talaga ni Jonas yung freestyle. Grabing entertainment factor na dala niya. So whatever happens here, no? Tignan natin yung freestyle na gagawin ni Jonas kung wala talaga siyang round 2. Kung wala siyang overall rounds, kung puro freestyle lang talaga to. Ano to? Putangin na to. Inuna na pa yung pagsali ko sa Itbulaga. Kingina mo pre, 150k ako doon. Gagawa ba? Habang jelly ace lang kaya mo hawakan. Kailangan ko i-rhyme yun. Tangin na, hindi ko pwedeng pabayaan. Sino yun? De, pukin ang inang... Ang layo na itong event, ang layo ng venue na to, pukin ang ina, yung mga bara kong sinulat ko kahapon lang, di ko na rin matandaan. Sa layo ng daan. Pero andito pa rin, batang palaban na taga-Bulihan, habang kalaban ko ay parang buang, magrarap ako habang kaya niyang mag-rhyme ng sulatan. Ako naman, parang tanga lang, puking ina mo, cameraman. Aabutin ka pa rin dyan kahit hindi mo magustuhan. Pero sige, Casper. King ina mo, pinupuna mo yung pagsali ko sa isa buhay. Laglag nga ako sa 2x2. Judges ako doon, boy. Laglag ko kasi pukin ang ina, mga tanga. Dalawa sila ni Hespero. Binadibag sila nung isang rapper na payat at matabang negro. King ina nyo, ang hina nyo, dalawa pa kayo. Puking ina Atom Cygnus ba yun? Matabang negro ang puta. negro. King ina nyo, ang hina nyo, dalawa pa kayo. Puking ina, kahit apat kayo, kaya ko kayong tulungan eh. Rinig pala yung nail cutter ko, no? Ayoko na, mamaya na ako mag-nail cutter. Sige. Nag-reaction video, nag-nail cutter. Freestyle kasi, so parang medyo ano siya, nag-go over my ano lang, head lang. Kahit apat kayo, kaya ko kayong tulungan eh. Tang ina mo. Dati ka bang biday? Tangina talaga mga joke ni Jonas na ganito, no? Apaka-random. Dati ka bang bidet? Ano to? Pag kinanong mo yung mukha rin, no? Tuturak. Ang haba ng leeg, kaya mo tsumupa. Nang walang hingahan. Dalawang titik sa lalamunan, kaya niyang pagsabayin ng walang alinlangan. Hoy Casper, tang ina mo, kilalanin mo ako. Ako yung nagpapakain sa'yo sa bahay. Respeto ka sa kuya mong nag-aabot sa'yo ng tinapay. Pare sa lamesa, marami na akong naambag habang ikaw ay maglalapag pa lang ng bag na walang laman. Baga, payabang ka lang ng payabang habang ako'y payaman ng payaman. Siyempre, sasabihin po, tangina yabang mo lang, puro pera inaano mo rito. Gago ka pala eh, kasalanan ko bang yumaman ako. Habang mayayabang kayo, Favorite talaga ni Jonas gumagano, no? Ang pre. Magto-type na lang ako, pre. Tangina mo. sa larong ginagawa ninyo, wala pa naman kayong napatunayan. Masakit ang katotohanan na kapag ako ang nagbidatang ina, lahat kayo maiiwanan. Kahit sinong technical dyan, kaya kong tarantaduhin basta may sulat akong handa. Pero kahit hindi naman ako handa, lahat mapapahiya. Lalo ka na pare, ginagalit mo ko ng grabe. Kaya kitang pasukahin ng tae o kaya pompiangin kita ng kawali. Yan tenga mo, tang ina mo, pipihitin ko ng plies. Tapos sasabihin ko, nice. Utang ina. Hindi ka multo, alam kong mas takot ka sa akin. Kung
nakapaghanda lang ako, tang ina mo, para kang nag-boodle fight, tas wala ang pagkain. Wala ang aabutin, at Saging. sasabihin mo sa taong duling, hoy, 200k yung TF ko, king ina mo, nang hihingi ka rin. Sabi sa akin, kuya, punta na pamasahe lang. Masaya lang. Matatanggap sa akin, pare, 50 pesos lang, babawasan ko pa ng 15 para na tang ina, ang aabuti mo sa akin, hindi lang masaker, mala 35. Kita mo? King ina mo? Kahit multo ka pa, pare, yung mga multo pinagdadya ulang-ulang. Pero pag ganitong mukha, puking ina, duduraan na lang. Pwe! Sino ba tong humarang sa akin? Eh, wala naman akong pake. Kaya kong mag-rap dito, tang ina, sunod-sunod na para Araw, gabi. maraming kargang balang tangke. Oo, raratrating kita, pre, nang walang pag-aalinlangan. Kung sino mang susunod dyan, sige, wag nang mag-alinlangan. Pumila lang kayo, sunod-sunod kayo. Diname niya alinlangan sa alinlangan. Kung sino mang susunod dyan, sige, wag nang mag-alinlangan. Pumila lang kayo, sunod-sunod kayong tatamaan ng mga barang walang kabuluhan. Kala mo na predict mo na mali. Kala ng mani. Nag-predict eh, kinalaman. Kailangan pumila lang kayo, sunod-sunod kayong tatamaan ng mga barang walang kabuluhan. Kala mo na predict mo na mali. Para ka nakikita ng mani, tapos binato kita ng chance. Chance, ginagamit ko ito, pare, pamprito. Kita mo na mga bibo, na mga tira ko dito. Tangina, magiging paborito ka lang dito. Pag pinanis ko na si Sinyo, makikita mo. Takot nga sa akin yung idol nyo. Ayaw nga lumaban sa akin kasi alam niyang gugulong siya na parang piniritong tosino na pinaganong ko. Gugulong ang tosino pag nasa loob ng kawali. Akala nyo wala namang yayari, pero kaya ko pa rin lumagari ng mga letra kong panghati. Ewan ko ba rito kung ba't lumalaban sa akin. Nag-usap tayo dati na maglalaban lang tayo kapag nakapaganda ko, pare. Kaso masyado kang ignorante. Gusto mo kasi talaga akong matalo. Unfair mo daw ah, puking ina mo. Laban lang tayo kapag nakapaganda ko, pare. Kaso masyado kang ignorante. Gusto mo kasi talaga akong matalo. Kita mo to? Ang ina, pare, susito ng Honda. Piniplex ko lang habang bulok ang yung lonta. Black Manila, solid dyan. Yung may suot, dugyot naman. Biglang binawi. Overall, pantutuban. Overall, totoo ba? Tangina mo, ang gastos mo sa chikinini pag nilagyan. Gasto sa chikinini pag nilagyan. Parang may gumamit na nun. Pero, in a much broader sense. Putang ina, chikinini. Chikinini pag nilagyan. Taon-taon si Wanle, oh. Papapagod girlfriend mo, pare. Huwag niya nang subukan. Sunod-sunod na ganyan. Akala mo walang rhyming ang aking mga kataga. Puking ina talaga. Daga. Antonym. Aabutin ka kahit nandiyan ka sa likod. Gaano ka? Tangina mo, paring jeep. Pinagmukha mo, unta ka rito lang. Pero pre, puking ina mo, magpasalamat ka kay Casper dahil pinagandaan niya ako ng todo. Habang nag-rap ako rito ng walang modo, tapos wala akong pake sa mga hurado, pag natalo ko rito, di ko na kayo papansinin, puking ng ina nyo. Hindi, malaki respeto ko rito kay pare, puking ng ina mo, pero lalasunin na kita pag biginas kita. Ano ba to? Puking ina, marami pa ako i-rebat. Utangin na, 6 minutes per round, motherfucker. Ano pa yung sabi mo? Kingin na mo. Yung pinupuna mo ko sa bote, kita mo yung ginawa ko nung nakaraan. Puking ina, pinagmukha kong setup yung ginawa nung Iceman. Saint Ice Tinutulungan ng kalaban na po. Man, puking ina. Milky Man. Sige, freestyle pa rin. Puking ina, talagang ginagalit mo ko. Pinupuna mo ba yung bus, baka sagasaan kita ng tren. Hindi na kaya mo magaling, pero di ko kaya maging matalim. Sa mga ganitong bigkasan, alam kong hindi mo kayang patagalin ang iyong hininga. Kahit na mahaba pa liig mo, pare, hindi mo kayang huminga lang mahaba. Ganito itsura ng tae na hindi pinuputol. Putang ina mo, wait nga lang. Wait lang.
sa ulo nun ah. Ganit tsura ng tae pag di pinapot. Okay, let's go. Ay, gago. Papanot ako. Gago, ang sakit ngumiti. Yung pisngi ko ng namamanas na. Ako, bukang-buka bibig nila Wanlay, oh. Walang tae na hindi pinuputol. May action pa eh. Nakita nyo na si Goku. Nakita nyo na si Goku sa ilog. Siyempre, okay lang ina ni Casper. Pero to, hindi ba? Di ba nga kasi? Tingin na to, tinuduhan ako. Okay na, tinuduhan si Kuya Jonas. Bumawi. Okay na, sinasaktan kasi sa mga sinabi ko, hindi malupit mga taga-motus. Okay na, malupit na ngayon sa mga babae pag kumukuha kayo ng chorus. Ulul, pare, kilala ko kayo. Nasa flow state si Jonas dito, no. Kapag nung unan medyo nangangapa pa siya, pero pag nagtuloy-tuloy na yung freestyle niya and lalo nag-gather din yung audience, men tuloy-tuloy din. Nararime niya, no, tamo, napaka smooth. Tapos yun, yung angle na motos yung tinira ni Jonas yun sa laban nila ni 30, no. Tinira yung lahat ng mga taga-motos, mga putang ina nyo. Okay na, sinasaktan kasi sa mga sinabi ko, hindi malupit mga taga-motus. Okay na, malupit na ngayon sa mga babae pag kumukuha kayo ng chorus. Oh, tangi. Ulul, pare, kilala ko kayo lahat dyan. Tangina nyo, lalo ka na M-Zite. Wala, tangina mo. Siniraan mo ako dito. M-Zite, dahil kinukwento sa akin na ito. Sinetap ko daw yung Sige, paring Vince, dyan ka lang. Papakitaan ko to hanggang mamatay at mawala na lang. Nang hininga to parang bangkay na nilagay sa drum. Sesimentoin kita kasama ng mga tropa mong bingi. Ito mo. Hindi, pukin ng ina talaga. Sayang kung nakapag-ready lang sana ako, pukin ng ina. Solid sana yung... Sino ba yun? Hindi, putang ina. Lupit ni Casper, puking ina, solid. Si Casper lang talaga yung... Hindi ko pinaganda. Okay, time. Game. Round 2, sino yun? Sige, bigay ko kay Casper kahit konti. Pero tangina, grabe entertainment ako. Promo lang naman to, huwag na natin i-judge, no? O sige, natatakot kang mauna. O sige, ako na. Pinauna mo pa ako para kang nag-abang ng sakuna. Ako na. Tangina, ako na, sakuna, pinauna, hindi ka marunong magbilang, gago ka. Tangina mo. Gutom na yung... Kasi sa laglagan, alam ko nagsasop sila pag round 3. Palitan na. Panoorin nga natin Man W versus K-Ram ulit. Naalala ko yung laban nila eh. Hindi ko alam kung saan yun. Parang motorcycle event ata yun. Mga tao, marami nang naghihintay. Mukha kang hilaw na Shengyan Siomay. Tangina mo. Tinira pa si MJC. Si MJC siya may-ari ng Shengyan Siomay na dyan sa likod. Inaakbayan. Inaasar mo pa yung... yung damit? Dugyot daw, brother. Ganito nga yung mga damit na di ko hinahanger. Hindi niya daw hinahanger, gago ka. Ikaw kasi yung nakasabit sa hanger pa. Wala na. Huwag ka mag-aanggil ng something payat, Casper. Siya sabi ko sa babalik sa'yo. Ikaw kasi yung nakasabit sa hanger pa. Pangina, hindi niya raw hinahanger, masyado tong mayabang. Ano ka mag-hanger? Yung alambre niyo may kalawang. Yung alambre namin may kalawang. Masyado nang galit. Ganto yung mannequin pag small lang yung mga damit. Tangina mo, Nas. Mukha kang maputing satanas. Tapos, kanina pa kami nagugutom. Mukha kang gumugulong na suman sa sulong. Kanina Wala. nagugutom etong hukluban. Paano? Hanggang dito lang lagi yung pagkain. Power talaga. Ang delikado sa angulo to si Yas. Hanggang dito lang sa lalamon. Paano? Hanggang dito lang lagi yung pagkain.
Yung isang plato, hanggang dito lang. Ina. Kailangan niya pandagdagan para bumaba sa kanyang tiyan. Bumaba sa aking tiyan, talagang yung banat siksik sagad. Ako hanggang dito, ikaw pag kumain, dibdib agad. Nas, alam ko, inggit ka sa leeg ko. Rito. Alam ko dyan ay hindi ka mabibilib. Sa katunayan, mukha ka ngang ayasib. Gago. Bakit ako maiingit sa leeg mo, pare? Ina. Baka pag ginakul ko yan. Na. Mas ka ng tae. Bading. Alala ko na naman si Doc. Shout out. Ina mo. Yung mga chronic mo, laging pa-adjust. Ina. Pa-Diyos, pasadya. Yung mga chronic mo, laging pa-adjust. Ina. Leg ba yan? Kala ko toothbrush. Toothbrush. Ang pangit ng mga bara. Ganto pala mukha ni Cardo pag nagtanggal ng maskara. Tapos, sinisisi Shout out kay Cardo, no? Tayo na, galing din na battle rapper. Yun, naalala ko yung laban nila ni Martre, Cardo versus Martre ata yun sa pulo. Yung nakamaskara na may ilaw-ilaw. Pero alam ko nagtanggal ng face reveal na si Cardo. Cardo pag nagtanggal ng maskara. Tapos, sinisisi mo ba si Jeff? Bakit natuloy itong laban to? Wala eh. Wala. Ina mo mukha ang puno ng nyug na naka-jacket. Ewan ko ba kung bakit nagdarap tayo dito ng pangit. Pero tuwan-tuwa yung may-ari kasi mahina at mababa yung budget. Mahina ang budget. Diyan ako naman hindi tutol. Mukha kang puno ng saging na pinutol. Oo, di naman sa pagiging tuso. Ito yon tapos, ayun, wala kang puso. Wala. Puno daw ako ng saging. Ikaw, para kang saging, pre. Para kang latundan na maikli. Para kang titing tabingi. Ano yun? Tundan na Kasi dati may beat ata to. Mas okay to pag may beat eh. maikli, tabingi. Tangin na ito. Wala nang maisip. Talagang ang halay, Diyos ko. Wala ka bang alam sa bahay kubo? Kahit munti, Ang halaman doon. Tangina mo, mukha kang tower ng beer. Tay, po, kinakain nyo. Guys! Hindi siya nag-fail to entertain. No? Thank you guys for watching. No? Make sure to leave a like, comment. Nandito rin kasi si Cardo tsaka si Tus. Kaya pala minimension nila kanina. Ron Malays. Normalize dapat eh. Ron Malays. Ang galing. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Na-enjoy ko naman yung battle na yun. Half of it. Na-enjoy ko naman. Kasi yun nga. Baka underprepared na talaga sila. Pero tignan natin. What if maglaban sila ng preparado? No? Ngayon. Thank you guys. Maraming salamat. Make sure to leave a like, comment, and subscribe Please. 500 na tayo. No? Woo! Thank you guys for watching.